Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Senator Rapi Tulfo. Bax Padilla push to lower age of criminal daw. Ayan, liability and CITES program experience. Alright, ito ay isang dito sa Senate of the hearing criminal liability ni Senator sinusulong ni Senator Rapi Tulfo dahil sa minor de edad, no? Alam ko mga may experience etong si Senator Rapi, mga dinulog sa kanya na kabataan, no? Alright, panoorin po natin yan, and not further ado, let's do watch, and don't forget to subscribe this channel. Alright, let's get it on. Mr. President, first to interpolate is Senator Rapi Tulfo. I move that he be recognized. Senator Rapi Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. I would like to commend Senator Padilla for his privileged speech, which primarily seeks to improve our peace and order situation. I understand his intention, Mr. President. By my experience in my program, several minors do get involved in criminal activities, and some are even involved in the commission of heinous crimes. The parents and family members of their victims are often left frustrated due to inability to get justice. If we are going to talk about facts, that is a fact. Meron lang po akong kwento many years ago. May pumunta sa akin na isang parent from Leyte, if my memory serves me right. Ang kanyang reklamo, yung kanyang 9 years old na anak na babae, ni-rape ng 13 years old na lalaki. After na ma-rape itong 13 years old na lalaki, yung 9 years old na anak niya, kinasuhan, ay dinala sa korte. At anong ginawa ng korte dahil mayroong juvenile justice? Ay, hindi pwedeng makulong yan, minor de edad, no? Yan ang batas ng saligang batas natin na hindi pwede ikulong ang minor de edad. Alright? Act tayo, walang nagawa yung fiscal kundi pakawalan. And then, 2 weeks after, nang rape ulit. Again, pinakawalan. Tinawagan kong fiscal. Pasensya na. Yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, nang rape na naman. Na-high blood po ako dun. Nabalitaan ko. Ayan, kaya pinupush, no, ni Senator Rapi Tulfo and Padilla push the lower age ng criminal liability ng CITES CITES program. Alright? At hindi lang po yung unang insidente na nakarating sa akin na kung saan yung mga minor de edad naging recidivist pa ulit-ulit na lang gumagawa ng heinous crime. And meron din akong karanasan sa aking programa din na yung pulis pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil minor de edad. So pinagkasasangkalan yung edad para makalusot yung mga bata. Oo, dapat isulong na yan, no? Ang minor de edad ngayon, maraming ginagawang krimen sa bansa. Makagawa ng krimen. Ang daming beses na po ng mga insidente na yung mga minor de edad ang lalakas ng loob, gumawa ng krimen dahil alam nila wala silang pananagutan at sasalbahin ng batas. And there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD. Pero nakakatakas, napapakawalan. Now, meron lang konting katanungan dito kay Senator Robin Padilla, if you will yield to some questions. Isa pong pagpapasalamat ang suporta po ninyo at tanong. Okay. Meron na ho ba kayong ginawang pag-aaral kung tama ba yung 10 years old na ibababa natin yung age of pananagutan para yung isang bata ay makulong sa isang heinous crime? Have you conducted studies or are there or meron na bang pang pag-aaral na ginawa? Oo, dati naman may Boys Town tayo, no? Pwede naman ikulong ang 10 taon pataas, no? Opo. Dito. Opo. Ngayon po, nasa oras pa rin po kami ng pagsisiyasat at pagkuha ng mga impormasyon. Ang amin pong binabasihan din po ay yung mga bansa din po na katulad natin na miyembro din po ng United Nations. Alam naman po, may mga batas din po dyan patungkol sa kabataan. Kayong kanila pong mga bansa din, meron din po silang mga batas na ganyan. Katulad po sa Australia, sa UK, at ang iba pong mga bansa din sa ASEAN. Sa ibang bansa nga po sa ASEAN, may 7 years old pa. Opo, doon po sa UK, tsaka sa Australia, 10 years old po ang kanila pong ano. So,
makikita po natin na doon po sa mga progresibong bansa din at sa mga kapitbahay po natin, meron na pong mga ganitong batas. Opo. Ang katunayan nga po sa amin pong panukala, hindi rin po namin isinasawalang bahala yung dati pong batas, yung Juvenile Act na yan, sapagkat nakita po namin mapakaganda din po talaga ng batas na ito. Kailangan lamang pong sumabay sa panahon. Opo. Okay. Yung binanggit niyo po, may mga batas na yung age of criminal liability ay napakababa. Alam mo, yung Belize, 7 years old. Botswana, 8 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Sa US, depende sa states. It varies from 11 to 14 years old. Australia, tama ka, 10 years old. Germany, 14. Sa atin, ilan? Opo, sa atin po, ang pinapanukala po natin ay 10. Pero sa present, ilan ba yung present ngayon, Mr. 15 po 15. 15 So, po, pinapanukala medyo 15 pababa, wala po silang obligasyon. So, ibig sabihin, inahalin tulad niyo po ito sa current age of criminal liability sa Hong Kong na 10, and in Singapore na 10, in Australia 10. So, meron kayong pinagbabasihan. Opo, pinagbabasihan po natin. Oo, kasi maraming pagbabago na, no? Pagbabago ng pagsulong dito sa ating Pilipinas, no? Dapat ipasayan. Pero yung atin pong... Medyo mas mataas pa kayo kaysa sa Belize. Buti 10. Sa Belize, 7. Opo. Sa Brunei, 7. India, 7. Kuwait, 7. Opo. Katunayan po, tinitingnan din po natin yung naratibo lagi noong unang batas. Kasi gusto din po natin. Ako sa totoo lang po, Senator Raffy Idol, talagang nakita ko din po talaga naman na may katwiran yung dating batas, yung batas na umiiral ngayon. Hindi lang po siya tumutugma sa panahon. Kaya sa akin pong palagay, sa amin pong pagsasiyasat, yung 10 po, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandyan po yung range. Isipin nyo po, meron pa po tayong binasa kanina na gang rape na bababa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. So, in other words, Mr. President, yung gusto mo na ibaba from 15 to 10 na age of criminal liability ay yung para sa mga heinous crime lang. Opo. So, kung yung sa mga theft, yung nambugbog, nagnakaw, may ginawang kung ano pang kalukuhan, basta hindi heinous. Balik po tayo sa original law. So, heinous crime lang. Opo, balik po doon sa original law na ginawa po nila. Opo. Thank you, Mr. President. That's all. Maraming salamat po. Thank you, Senator Tulfo, Majority Leader. Alright, ayan, napakinggan at napanood po natin ang ating reaction video dito kay Senator Raffy Tulfo and kay Robin Padilla, no? Alright, maraming salamat sa inyong lahat. At dako naman tayo dito sa diskusyon ng tanong ng taong bayan. Serbisyo sa publiko upang pamayanan sa ganang mamayan ng programang mga Pilipino, mamayang Pilipino. Alright? Dito naman kay Senator number 1 Marcoleta, no? Alright, panoorin po natin yan. Ang pinag-uusapan dito, kung lumala ng lumala yan, anong ginagawa ng regulator? Ayun. Di ba? Kasi simpleng-simple lang eh. Ang regulator ng mga online gaming operators. Alright, ito naman ay sa gaming, no? Gaming operators ang tinutukoy ni Senator Senator Marcoleta na ayan, sa saligang batas. Pagkor. Oo. Kasi nasa kanyang nasa kanyang mandato yun eh. Halimbawa, yung Pagkor, kinuha ko yung batas eh. Presidential Decree 1869, panahon pa ng Dating Marcos. Pangulong Marcos, yung una. President Marcos 1. Kasi presidential decree ito eh. Oo nga. Siya lang naman ang naging presidente na... Ayan, dating talagang ang PABCOR sugalan talaga dati pa. nakapag-i-issue ng batas. Di ba? Kasi kasama sa... Under martial law. Under martial law tayo noon. Ngayon, hindi naman kinansel o hindi naman pinawalang bisa itong mga batas na ito. Kaya hanggang ngayon, umiiral pa rin. Kasi nakakatulong din naman eh. Yung Pagcor kasi sa unang batas na yan, presidential decree, hindi lang siya, siya kasi yung operator, siya pa yung regulator, kaya nga sabog eh. Oo. Isa sa kanyang mga gawain na ito eh. To regulate, sabi niya, operate, authorize, and license games of chance. Games of cards. Operate.
and games of numbers, particularly casino gaming in the Philippines. Oh. Generate revenues. Ito yung ano niya, no? Kaya, dalawa, dual responsibility, dual person siya. Generate revenues for the government, socio-civic, and national development programs. So, sa ganyang kalagayan niya, siyang nag-ooperate, siyang nagre-regulate. Pangkaraniwan, pag ganyan ang ganyan ang Nag-ooperate saka nag-regulate, no? Talagang malakas tong PAGCOR. opisina mo, parang may conflict eh. Aha. Di ba? Kasi parang paano ka? ang gusto sabihin, luluwagan mo ang regulasyon Para kumita ka na marami. Oo, kasi sa dami ng binibigyan niya rin. Isa ko eh. Halimbawa, yung nakadepende sa kinikita ng PAGCOR. Sang-ayon sa kanyang charter, 5% ng mga winnings, 5% ay napupunta sa BIR bilang franchise tax. Pagkatapos, 50% ng 95% na balance noon pupunta sa National Treasury. Ngayon, sabi nga ni Senator Pia nung nandun kami, bakit hindi ko nakikitang basta po, kami po yung nagbibigay. Pumapasok, Ang katunayan po, ito po yung record, ganyan-ganyan. Ewan ko sino nagsasabi ng totoo doon, O yung mga syudad na nag-uos ng PAGCOR casinos, ay nabibigyan din ng fixed amount doon para sa kanilang mga community project. Talaga na yung negosyo nila yung sugalan dati pa, no? Ayan, sa PAGCOR. O yan ang naitutulong niya. Ngayon, 5% ng balanse after the franchise tax. Kasi nga, bayad sa BIR, Pagkatapos ng balanse ng franchise tax at saka yung national government mandated income share, ay napupunta sa Philippine Sports Commission. Ayun. Para sa sports development programs. Pagkatapos 1% ng net income ay napupunta sa Board of Claims. Ito yung sa mga claimants. Mayroong Board of Claims ngayon So 1% napupunta sa kanila. I would highly recommend monday.com because it can streamline your operations. Entech Philippines is an Merong 5 billion monthly sa Dangerous Drugs Board. Ayan. So, ang dami palang kumikita dyan sa PAGCOR, no? Kaya pala hindi nila mabuwag. Yung nasusustinahan na pondo. At ito ay pinopondohan din yung ating isang batas na kung tawagin ay Renewable Energy Act. Ito yung 9153. RA 9153. Na kung saan ay 1.5% ng PAGCOR's annual net income ay napupunta doon. Ayan. Ngayon, ito pa. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. Yan, ha? Pagkatapos, 50% ng national government share. Kasi merong, di ba, yung 50% merong nasa national government. Kalahati noon, paghahatian. Kalahati noon ay napupunta ngayon sa PhilHealth. Para ngayon, ponduhan yung universal healthcare. Kaya pala hindi mabuwag ang PAGCOR. Ngayon, ang tanong ko sa kanila. Ayan, sa online sugal, no? Nila ganito. O total ban. Di ba? Pag total ban, lahat ng sugal. Kaya ang una kong total ban, ha? Ako, member ako ng INC. Sa amin ako, bawal yan eh. Kaya alam nyo na kung ano yung gusto ko, di ba? Kaya lang, talaga bang hinahamon ko eh. Sila. Paninindigan natin. Talaga bang, seryoso ba kayo dyan? Baka mamaya pabiro pa ako eh. Baka mamaya, may diskarte na naman. Baka kaya-kaya ng mga senador na yan. Kailangan tingnan natin. Kasi sabi kong ganyan, kung ganito pala yung natutustusan ng PAGCOR, o paano ngayon yung tinutustusan kapag binaan mo yan? Sino sasagot ngayon dyan?
Meron kasi tayo kako. Pero tama rin naman kako yung nakasaad dito sa mga panukalang batas ng mga kasama natin na binabantayan naman nila yung social decay. The weakening of the social fiber. So, titimbangin mo ngayon yan. Apo. Tapos binagit ko yung... Alam mo nyo kasi kako sa public administration, meron tayong mga Alright, napakinggan at napanood po natin dito sa Pubcor, no? Ang daming dinadaanan palanan. At maraming, ayan, mga nakakakuha dyan sa Pubcor. Alright, maraming salamat and peace out sa inyong lahat. Keep safe and healthy.